Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at alam ko naman na ang iba dyan ay bago lang matapos kumain because it's 12:30 p.m. Okay? May magandang balita tayo kay Presidente Bongbong Marcos. Buti pa itong UNTV kasi binalita itong good news tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Yung ibang mainstream media, hindi ito binalita. Okay? Yung iba ring mga vloggers, patuloy pa rin na naninira dito sa ating Presidente Bongbong Marcos na sabi ng iba, nabudol raw sila dito kay Presidente Bongbong Marcos. Ito na yung mga ginagawa ni PBBM na sabi nila, nabudol sila, pero may good news akong ilahad sa inyo tungkol kay PBBM na kaming mga 31 million ay hindi nabudol. Okay? Kayo lang ang nabudol, yung natalo sa eleksyon. At yung nangyari sa NAIA na pati itong mga vloggers na ito, si PBBM pa rin ang pinagbibintangan sa nangyari sa NAIA. Itatalakay ko yan mamaya kung ano ang nangyari sa NAIA. May ipapakita tayong video na yung mga security personnel doon ay may ginagawa sa mga turista na mga foreign sa isang Thai, no? So yan, itatalakay natin yan. Bakit itong mga vloggers na ito, no? Alam niyo na kung sino, si PBBM yung pinagbibintangan. Kahit ang far out na, si PBBM pa rin ang kanilang pinagbibintangan sa mga krimen na nangyari. Okay, yan itatalakay natin yan. Pero bago natin yan itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube at sa taong bayan rin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking page, sa aking channel, sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita tungkol sa ating Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. At itong business ng kaibigan ko, this is recommended ng Donmar TV. Itong Caveman Coffee, bili na kayo sa Shopee guys. Recommended ko yan. At itong ating BBM Sara Victory t-shirt, no? Still available ito sa Shopee. Bili na rin kayo dito guys bilang suporta sa aking channel at sa aking page. Okay. So, ito na nga, no? Pag-usapan natin itong good news tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? I-play natin itong video na ito, no? Na binalita ito ng UNTV, no? At hindi ito binalita ng ibang mainstream media. Okay? So, tayo, vlogger tayo ni PBBM, ibabalita natin ito. Kasi yung iba, no? Yung ibang channel, bias yan. Dito sa ating page, sa ating channel dito, ipapakita lang natin kung ano ang mga update na pangyayari tungkol sa ating presidente. So let's play the video. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa housing project sa Cebu sa ilalim ng pambansang si PBBM ay pumunta sa Cebu, no? Para sa housing project na yan. Pabahay para sa Filipino Program o 4PH ng Marcos Administration kahapon, February 27. 30,000 housing units ang ipagkakalob dito sa Cebu City resident. Ayan, grabe. Dahil, alam naman natin, sinabi niya na noon na dapat gumawa siya ng housing na at least 1 million per year. Grabe yan. Ang dami yan. O ngayon, may pinuntahan siya sa Cebu, chinek niya ang itinayo ng mga bagong housing project. Ayon kay PBBM, malaking hamon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD ang makapagpatayo ng 1 milyong pabahay kada taon. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Isa po ito sa mga solusyon upang maibsan ang problema ng kakulangan ng bahay sa ating bansa at mabigyan ng disente at komportableng pamumuhay ang ating mga kababayan. Alam ko na ito ay isang malaking hamon, ngunit buo ang tiwala ko na hindi ito imposible. Target ng Marcos government na makapagtayo ng 6 na milyong housing units hanggang taong 2028. So hanggang 2028, no? Plano ni Presidente Bongbong Marcos na makapagtayo ng halos 6 million houses. So ang dami na magkaroon ng bahay through the program of Presidente Bongbong Marcos, and this is a good news. Kaya kayo dyan, no, mayroon naman tayong audience from Luzon, Visayas at Mindanao, manghiring na kayo, no, kung saan kayo mag-a-apply dito sa housing project ni Presidente Bongbong Marcos para pagdating ng 2028 magkaroon na kayo ng bahay. Okay? So, hindi ko alam kung ano ang requirements niyan, pero bakit ba mahalaga ito? Alam naman natin na ang Pilipino deserves to have one house, no? Yung mga sabi ni PBBM, hindi lang yung mga poor people ang magkaroon ng bahay. Hindi lang yung poor people, pati na rin yung mga baguhan na couple, pwede ring mag-apply dito sa pabahay ni PBBM. Yan ang sabi niya. So this is really, as of now, I would like to congratulate our President Bongbong Marcos for doing this kind of project na the Filipinos deserve, talagang deserve natin na magkaroon ng bahay. Marami sa ating mga mamamayan ay mga mayayaman na meron ng bahay. Pati naman yung mga pobre nating mga mamamayan, bigyan naman natin ng bahay. Yan, sabi ito ni Manny Pacquiao noon, di ba? Sa kanyang kampanya. Ayan. Hindi ito na-mention, hindi halos na-mention ni PBBM na itong pabahay na ito sa kanyang kampanya. Pero, anong ginawa ni PBBM? Still, ginagawa rin niya ang tungkulin niya bilang presidente na bigyan yung mga walang bahay nating mamamayang Pilipino. Okay? So congratulations Mr. President, no? Sa mga nagpakalat diyan na nabudol sila kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan, sampal ito sa inyo. Ang mga Pilipino ay hindi nabudol kay PBBM. Kayo lang ang nabudol dahil kayo inggit kayo dahil natalo kayo sa eleksyon. Tayo dito, ang advice ko sa inyo, no, wag na yung mga politiko-politika. Ang daming mga vloggers, guys, na lagi pa ring naninira kay Presidente Bongbong Marcos. Ang ating presidente ay binuhos niya ang kanyang buhay para lang umunlad ang ating bansa. Isa na ito, yung itong ginawa niya na binisita niya ang Cebu, yung 30,000 houses na kanilang meron na itong budget, no? At sisimula na 'yan at yung iba natapos na, no? Meron diyan sa Luzon, meron diyan sa Visayas at sa Mindanao. At ito ay sa Cebu naman, okay? So yung nagsabi diyang nabudol, kayo lang ang nabudol Kasi masakit ang dibdib nyo na natalo kayo sa eleksyon. 'Di ba? Maraming mga vloggers diyan. Pati na nga itong nangyari, nag-viral sa Facebook at sa YouTube, itong nangyari sa NAIA, no? Mga vloggers, ipinakalat na naman na si PBBM ang may kasalanan diyan sa NAIA. So i-play natin yung video na yan kung ano ang nangyari sa NAIA, na talaga namang nakakahiya ang ginawa ng security officer na yan sa NAIA. So let's play the video at mag-react tayo diyan. Play. Wait muna. Aalis na lang ng Pilipinas, kinuhanan pa ng pera ng mga screening officer ng NAIA ang isang turistang Thai. Katumbas ng 8,000 piso ang kinubra. Ayon sa viral post na meron ding video, bagay na nakakagalit at nakakahiya. Nakakagalit, nakakahiya dahil nakuna ng video.
isang Thai foreign na kinuha ang kanyang 8,000 pesos sa isang security at nakuna ng video. Grabe guys. Ayon sa isang senadora, nakatutok si Mav Gonzales. May mga pusa dito guys. Sorry if narinig nyo ha. Viral sa social media ang cellphone video na ito, kung saan makikita ang isang security screening officer ng NAIA Terminal 2 na may inabot sa kasamahan niya. Kayong mga taga NAIA yan, hindi kayo nahiya. Grabe. Na agad naman itong ibinulsa. Ayon sa nagpost na isang Thai, pera itong ninakaw umano sa isa niyang kababayan. Siguro kasabwat yan, no? Sa susunod na video, kausap na ng pasahero ang security personnel. Kasi nakita na sa video. So yung nalaman na kinuha, ayan, personal na nilapitan nila yung security officer, no? I think babae yan. Nandun sila sa CR, binigay yung pera. At hinihingi ang kinuha raw na 20,000 yen na katumbas. Bigay mo yung pera. Yung naka-blue na yan, no? Yun ang SAI national, no? Na paalis na sa bansa natin. Okay? Pas ng 8,000 piso. Ibinalik din ito sa pasahero kalaunan. Can you delete the video? Nahiya siya. Grabe. Sabi ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe, nakakagalit, nakakahiya at hindi katanggap-tanggap na ang security officer na dapat pumoprotekta sa mga pasahero ang siya pang gagawa ng kalokohan. Oo nga eh. Sa akin, tama nga yung sinabi ng newscaster at itong si Senator Grace Poe, nakakagalit, nakakahiya sa atin itong nangyari na ito. No? Kasi ikaw, pumunta ka ng NAIA. Oh? So, feeling mo safe and secure ka kasi maraming mga security officers. Pero, hindi pala. Yung mga security officers pala yung mga mangbibiktima sa inyo. Di ba? So, nakakatakot yung NAIA na yan. Oh. So, ano kayang gagawin ng NAIA dito? No? Kasi, para sa akin, no? Kung sinibak na at alam kong sinibak na nila itong mga kasabwat nito, pero yung iba dyan, hindi pa natin alam na modus na ito nila sa sa NAIA, di ba? So nakakahiya, no? Dapat yung head ng NAIA ay meron kayong gawin dyan na talagang mag-screening kayo ng mabuti, sir, ng mga security officer. Bakit nila ginawa yan? Grabe naman. Parang magician di ba? Parang ang bilis, no? Importante talaga na merong high resolution CCTV siguro yung airport kasi yung sinasabi nilang isa pa itong si anong sabi mo, madam? Kailangan ng high resolution CCTV. Dapat noon pa ginawa nyo yan sa Senado. No? Dapat talaga yung NAIA na yan, high resolution camera talaga. Bakit ngayon mo palang nasabi yan? Ngayon, ang tanong dito sa mga audience ko, yung mga CCTV dyan sa NAIA, high-end na ba? Okay? Klaro na ba yung CCTV? Hindi natin alam, no? Sleight of hand. But before nasabi yan ni Senator Grace Poe, I think the CCTV dyan sa NAIA, hindi pa dyan high-end siguro. Alam mo yun, yung mabilis na parang hindi mo mahahalata. Turista na nga Gusto natin ng maraming pumuntang turista dito. Dapat daw i-check ang CCTV. Oo nga. Di ba? Sa isa sa mga programa ni Presidente Bongbong Marcos, bumalik yung mga turista natin. Nakakahiya kayo. Kayo ang nagbigay ng kahihiyan sa ating Presidente Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nahihiya sa aming Presidente? Na todo, nagtrabaho, todo na nang-invite ng mga turista to invest here in the Philippines at kayo naman dyan sa NAIA, yung mga security officers na dyan, bibiktimahin nyo yung mga foreigners natin dito sa Pilipinas? CCTV footage ng airport, lalo't hindi raw ito bagong pangyayari. Mismong sa staff ko minsan, nanakawan din ng Apple Watch. Imagine that one, ha? Staff na yan ni Senator Grace Poe.
na nabiktima rin dyan sa NAIA. Nung dumaan sa security, bigla na lang nawala. Pinagpapasa ni Poe ng report ang Manila International Airport Authority at Office for Transportation Security o OTS ukol sa nangyari sa Thai. Sa isang pahayag, sabi ng OTS na agad nilang nilagay sa preventive suspension ang mga sangkot na security screening officer. Inihahanda na raw ang kasong administratibo at kriminal laban sa kanila. Hindi raw nila ito kinukonsinte at pananagutin ang mga may sala. Mula July 2022, 14 na tauhan na raw ang dinismiss sa internal cleansing ng OTS. 3 ang sinuspinde habang 6 ang sumasailalim sa pagdinig para sa iba't ibang kasong administratibo. Iba-ibang kaso ito, gaya ng paglabag sa no-tipping policy ng OTS, extortion, rude behavior at paggamit ng cellphone habang naka-duty. Samantala, sabi ni Poe, baka panahon na ring tingnan ang sweldo ng mga airport staff. Walang excuse sa paggawa ng isang bagay na illegal. Pero ang totoo nun, pag sobrang gipit ka, mas lalo kang maiengganyo gumawa ng mga ganitong kalokohan. Hindi kasi kayong mga leaders, no? Para sa akin, especially mga senador, dapat hindi natin ito-tolerate 'yan. Kahit mababa ang ating sweldo, no? Hindi tayo gagawa ng kalokohan. 'Di ba? Buti nga sa inyo, may trabaho kayo diyan sa NAIA. Mga security officers na dyan. Di ba? Buti nga sa inyo, may trabaho kayo. Yung mga nagtitinda dyan sa kalye, na maliit lang ang kanilang kita, hindi nga sila nag-create ng krimen. Kayo pa nga na may disente kayong hanap buhay dyan sa loob ng NAIA. Ng pa kayo? Ng biktima pa kayo ng mga foreigners? Grabe, nakakahiya naman kayo. Hindi rason yan na maliit ang inyong sweldo, gumawa kayo ng ganyan. Di ba? So, ang sa akin lang dito, bakit itong mga vloggers na ngayon, si PBBM ang pinagbibintangan sa nangyari ng NAIA? Kontrolado ba ni PBBM ang mga ginagawa dyan sa NAIA security mga officers na dyan? Hindi niya kontrolado yan. Okay? So, kayo, far out na talaga yung mga vloggers ng mga haters ni PBBM na lahat na lang bagay na problema sa Pilipinas, ipinagbintang nila kay PBBM. Grabe naman kayo. Diba? Ang sa akin lang, no? Meron namang assign dito, no? Kung makapagtulong ang Senado tungkol dito, hindi tulungan natin yung NAIA. Let's not put the blame on Presidente Bongbong Marcos. No? Tulungan natin yung mga kapulisan natin. Tutulong tayo sa mga problema. Dahil ang ating Pangulo, marami itong ginagawa sa ating bansa. Hindi lang itong mga krimen, hindi lang ang ekonomiya, hindi lang agrikultura, marami siyang iniisip. No? So magtulungan tayo. Yung mga vloggers dyan, na laging nagpakalat ng sinabing budol-budol dyan, that will not help. Bakit pinagbibintangan nyo si PBBM dyan sa NAIA? Hanap ng butas kayo. Hindi yan makakatulog. Itong si PBBM nga hindi na niya pinapansin ang mga negative na mga nangyayari na balita, mga paninira, hindi na niya pinakikinggan. Ang kanya, tuloy lang ng tuloy ang kanyang mga proyekto, tuloy lang ang mga plano. Okay? Yung mga krimen na mga nangyari dyan, trabaho yan sa mga polis at sa NBI, kung ano mang ang mga problema dyan. No? Be responsible. Let's not give the burden lahat sa presidente. Di ba? Lagi tayong nagsasabi na uunlad ang bayan natin kapag yung presidente natin ay magaling. Kahit sinong presidenteng magaling ang ilagay dyan, kung tayo mismong Pilipino wala tayong ginagawang pagbabago, hindi pa rin magbabago ang ating bansa natin. Yung mga vloggers dyan na ngak-ngak, mga
laging nagputak ng putak, laging naninira kay PBM. Oh, sabi nyo, gusto nyong umunlad ang bansa. Paano uunlad ang bansa? Eh, inyong mga vlog ninyo ay laging paninira ng ating presidente. Hindi yan ang solusyon. Hanap ng butas. Oh, gusto nyo magkahati ang Pilipino dahil sa mga vlog ninyo. Inuuton nyo yung mga audience ninyo. Bigyan nyo ng content na kung ano ang mga tunay na nangyayari sa Pilipinas. Diba? Bigyan natin sila ng impormasyon, yung totoo. Hindi yung you will boil a fire na para magalit sila sa presidente natin. That's wrong. Kayong mga vloggers dyan. So kayong mga audience ko dito, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat itong balita natin. Okay? At mag-comment, mag-react kayo. Ano ang masasabi nyo dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tuloy pa rin ang kanyang mga solusyon sa problema sa atin sa bansa? At anong masasabi nyo dito sa mga vloggers na lagi na lang ibinibintang nila kay PBBM itong mga pangyayari na ito? Okay? So, please consider na i-subscribe at i-follow itong ating channel, itong ating page para lagi kayong updated sa mga totoong balita. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Have a great day. God bless sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas, guys.